Sir Magandang Kevin. hapon. Nice to hear you and see you again, sir, ha? Nice to see you again, sir. Thank you for this opportunity. Sige. First and foremost, sir, bilang isang advocate sa ating kalikasan, ano yung stand nyo regarding at nitong Pax Silica na pinasukan ng ating bansa, sir? Siyempre, sir, no, kung iisipin natin, hindi kasi ito first time, lalo na lumalaganap na yung AI sa kasalukuyan. Hindi ito first time na magkaroon ng mga facilities na ito sa mundo. No? Meron ng mga AI data centers sa ibang parte ng mundo, kagaya ng USA, mga semiconductor manufacturing facilities sa Taiwan. Kilala sila doon sa mga malalaking manufacturing. At merong mga environmental concerns po talaga ang mga initiative o mga proyektong ito. Yung data centers po kasi nagko-consume siya ng 24/7 na energy. So posibleng mas lumaki ang konsumo ng kuryente sa lugar na yun or sa Luzon, na posibleng mas madalas na ang pag-brownout at mataas na ang singil ng kuryente. Kasi imagine po, yung one hyperscale data center alone, yung isang data center lang, nagko-consume po siya ng 1 million to 5 million kilowatt daily. Bale parang over 500,000 households na yun. Tsaka kailangan din po ng maraming tubig para palamigin ang supercomputer. To cool down lang yung mga supercomputer sa data centers. And yung consumption po na yan ay mga mahigit kumulang 1 million to 1.5 million gallons of water. Daily po yan, so mga nasa 10,000 to 50,000 residents. Kaya napakalaking consequence po ng plausible risks, no, or consequence ng proyektong ito, especially sa gaya ng gobyerno or governance na meron tayo or sistema na meron tayo, may kinakaharap din tayong sariling problema when it comes to energy at water. At aside po dyan, kasi hindi nga lang po data centers ang plano nila na ipatayo sa New Clark City, ay meron din mga semiconductor manufacturing, mga critical mineral processing, at yun po ay meron din sariling mga consequences sa environment, kagaya lamang ng pagmimina ng critical minerals. So maaaring may mga sedimentation sa ilog, contamination ng tubig, lalo na kung hindi maayos po ang pamamahala. Electronic waste, yan din po isa sa mga posibleng mangyari, no? Kasi mas maraming servers, mas maraming chips, mas maraming electronics. So kapag naluma na po ang mga ito, nagiging electronic waste na siya. So kung hindi maayos ang disposal, ay maaaring magkaroon ng heavy metal contamination. So maapektuhan din po ang lupa at tubig. Tsaka aside from that, yung ngayon po ay ramdam na natin ang init. Kapag dumami pa yung data center sa isang lugar, lalo na napakalaki po ng New Clark City, 1,618 hectares. So parang kung hindi ako nagkakamali, parang over 400 na SM ground complex sa Butuan, ganun siya kalaki. So tataas talagang energy consumption, maaari ring magkaroon ng localized heat effects po. Bagamat nakadepende pa rin ito sa disenyo at lokasyon ng pasilidad, pero posible po, lalo na yung kabuang environmental impact niya, napaka-concerning po talaga at alarming. Okay. Sige sir ha, para po niya mas masabtan po, labi na kaning sa ato ang mga kaigsuunan diri sa Dakbayan sa Butuan, although diri man gihapon ka gikan sir sa ato aga area. Oo. Although nya kato siya katibukan sa imong mabaruganan. Pwede ba masayran ang kanang nindot nga example nganong kinahanglan tan-awon pag-ayo sa mga katawhang Karaganon or Butuanon ang kining kasabutan sa tong gobyerno nga lagi daw didto raman daw ni sa Tarlac, no? Oo, Tarlac, sir. Yes, sir. Sa kuha, sir, no, kanang especially karon mga gi-open na gid nato ang ato ang or the Philippine government gi-abrihan na gyud ang ato ang mga sa foreign investors. Para sa kuha, dili ra gyud ni siya mo stop diri sa Tarlac lang. Labo na karon nga naapay giplano nga kani siya lahi po ni siya sa Pax Silica, no, naapay giplano nga fuel depot sa Davao region. Kana siya is inisiatiba gihapon na sa USA. Nga magpatayo sila og dako pod kaayo nga kanang fuel depot para sa ilahang militar. So sa ako sir, di ra gyud na muundang diha kung welcoming kayo ta sa Tarlac, og dili nato si i-pressure ang government, no,
nga naadyoy nindot nga regulatory safeguards ani para maprotektahan ang ato ang environment, posible nga naapay laing lugar nga maapektuhan sa Pilipinas. Og buot kanang hunahunahon sir sa pagkakaron, ang New York siya ang pinakauna nga estado sa United States nga nag-pause or nag-implement og moratorium. Mm. So nag-pause na sila into building data centers, no, kay grabe lagi daw ang environmental concerns nini sa ilahang state, og ang power grid po og pod ang mga cost sa kuryente mas nitaas. So madumduman po nato nga gibuhat po ni sa Singapore last 2019, but that's kuha na siya for 3 years until 2022. Kay lagi dili na siya sustainable. So naa jud siya effect o consequence nga tinuod gyud mahitabo sa ato ang lugar kung mupadayon ni siya nga proyekto. So kana nga mga example lang sir sa lugar, no, kana ganing sila nana sila nindot nga sistema, nindot ang ilahang pamalakad when it comes to environmental concerns. Unsa na lang ka ang Pilipinas nga sunod-sunod nga governance failures, tapos walay klaro nga sistema, no. Karon pa lang daan kung mag-search lang ka sa atong mga social media platforms og water supply problems sa Pilipinas, daghan kay gawas nga mga problema sa bisan asang parte sa atong nasod. Ang Taiwan semiconductor manufacturing, pila na katuig sir nga nag shortage sila sa water supply tungod ana. So kung buton na nato, syempre grabe ang epekto sa climate change sa ato ang nasod. How much more the Philippines, no, na institutionally ready bata ana nga maong proyekto. Tapos usa pa ang mga contamination sa ilahang water supply sa Taiwan tungod sa inana nga mga industries o facilities. That's something nga ato apong kailangang tan-awon. So murag kuha na siya comparable evidence sir ba, murag makita nato ang unsay posibilidad sa ato ang lugar kung ato ni siyang i-welcome jud nga proyekto. Mm. And kaning kuan, kini bang, di ba, Pax Silica, Pax is peace, Silica is Peace. silicon. So, Yes sir. di ba ang silicon makuha sa kabalasan? Mubitaw tong uban sa mga pangutana. So, possibly, dili na gina sa Pilipinas kuhaon ang ilahang gamiton nga mga materyales, mga elemento sa kayutaan nato, sir. Exactly sir, mao jud na usa sa obligasyon or kanang contribution sa Pilipinas, no, mao nang ni inviting kaayo ang ato ang nasod, especially sa mga foreign investors, kay naamantay kung sa karon semiconductor manufacturing ang kailangan nga mga minerals man gid ana is nickel, copper, cobalt, ug kung wa ko masayop base sa akong research, top 5 ta sa naay pinakadako nga reserve sa ani nga mga raw materials. So ang plano nila sir sa Nuclear City jud pod mismo i-processing. So ang posibilidad ana mas daghan nga pagmina sa critical minerals sa lain-laing parte sa atong nasod, nor sa lain-laing mga probinsya. Dito na mosulod dayon ang mga environmental effects pod, soil erosion, mga environmental waste, no, mga pagkawala sa kagubatan. So kana siya posibilidad pod kayo sir. Unya kita sa Caraga region daghan ta ginamina kay grabe ka unsay tawag na tabunok kaayo ang ato ang kayutaan diri sa minerales. Mao jud sir. So basin kana mahimo na pud siyang rason, no, nga welcoming kaayo or ay kanang musilaw na pud ilang mata kani diri nga lugar, basin posible ni kay welcoming man kayo ang gobyerno sa Pilipinas ani nga initiative. Murag isuka na siya sa laing nasod sir. O daghan kitag nikil diri Surigao del Norte, Surigao del Ayun. Sur, Agusan del Norte. Ug gusto pud sila balas, daghan pud tag balas diri Munang ako lang Yes. gikuanan ba nga what if no? Nanabay nakita na ba nato ang contract ani kay so far ako wa pa ko nakita nga public plaster sa contract. Wala pa jud sir. Base sa latest nga report ni Kuan, akatong interview ni Engineer Bingkang or sa BCDA sa ANC, ang ilahang gihatag pa nga specific sa framework agreement kay ang power supply pa lang nga naa daw sila gi-contact, no, nga mga power or companies, so solar og LNG mauna, pero sa ako ang personal nga opinion lang, murag kani siya prerequisite man gud ni, dapat man jud nilang buhaton kung tukod sila inani kadakong mga pasilidad para mas inviting pod sa big tech companies. Kay kinsa may big tech companies ang mo invest kung dili ta ready, no, sa anang mga power supply.
Pero does that automatically mean nga ma-resolve na niya or ma-mitigate na niya ang environmental concerns? Dili jud. So ang iyahang giingon sir is 2 to 3 months ang framework agreement before ma-finalize, pero sa pagkakaron ang transparency nakalimited lang gihapon sa benepisyo nga tumadawat nga maka-generate lagi kuno nig jobs, pero specific sa mga water, mga challenges, wala pa na niya gi-discuss. Maong usad jud na sa gipangusgan jud pod namo nung kanang transparency ba o accountability kay kanigi acknowledge man ni nga risk go or kanang consequence sa ubang nasod mo nang naapod sila regulatory safeguards, pero sa Pilipinas bungol-bungol lang og wala jud pod sila nihatag og kuan mga impormasyon may tungod sa mga specifics ani nga challenges. Oo. Lantaw ba ninyo, sir, isip mga advocates sa ato ang kinaiyahan nga ligon ba ka ang ato ang environmental laws sa Pilipinas? Kay murag lisod gani ipatuman, way tantong ipon, kani pa kaha. Mao jud na sir. Dili man jud ta mo angal sa paglambo no. Dili man niingon nga amo ng ang Pilipinas dili ta mo lambo kay angal ra ta. Naaman po'y rason nganong moangal ta kay kaning mismo sa ato ang bansa sa atong nasod paganing atong sistema walay klaro kung kato ganing bag-ong documentary sa Eyewitness makita nato kung iunsa pag-dispose ang mga basura. DNR na mismo ang niingon nga wa sila kabalo nga naay kuan kanang community didto. Ingon na bitaw nga mga rasunan nga imbis sila ang mohatag og safeguard og sila ang moprotekta sa environment, mismo ang ahensya wala kabalo kung kinsa ilang protektahan. Mo na nga mo question jud ta og power supply, water supply sa pagkakaron ang Angat Dam no mo ni siya ang naghatag og supply sa Manila or Luzon grid. Below water critical level na siya bisan pag after na sa bagyo. So dili lang ato ang kuan jud balaod lang na problema environmentally na ganitay natural nga mga consequences or kanang risks nga na bati karon tungod sa climate change. Dungagan pa jud nga walay ngipon ang ato ang balaod ug ang pag-implementa sa atong mga sistema wala jud. Murag ako ang opinion sir lisod gyud kay ni siya hunahon nga ma-successful ni siya og kanang walay permanent nga or walay kanang kuan bitaw usog nga regulatory safeguard para sa pagprotekta sa atong environment. Ito kay lisod man sila pasalig ana oy kay kita bitaw diri sa Caraga na may tinuod lang ba ni kanang mga sa mining nganong na pa man nag-exist ang illegal mining and possibly man god tinuod man mo generate siyang trabaho pero ma-monitor baka tanan kay wata kabalo black market pwede gihapon nila agihan para makabarato sila sa ilang gikinahanglan nga mga materyales, sir. Tinuod sir, recently ganing sir no naay report nga katong illegal mining sa Davao. Davao ba to siya o Davao nga naay na kuan kulong nga 35 ka mga kuan tungod sa illegal mining. So kana isa ka example jud nga wala joy klaro ang sistema nato when it comes to this. So unsa una lang nga mas kailangan pa og mag kuan kanang mining pa jud para aning mga kailangan nga critical minerals para sa semiconductor. Oo. Sa monitoring nako ug pare-parehas ta, November daw this year kini siya posibleng pirmahan? Yes sir, mao na ilahang goal sir nga masaynan siya before the end of the year kay mobisita kuno si Trump dire during the ASEAN Summit. So usa daw kana siya sa dako nga announcement no nga buhaton ni Trump during his visit. Kay murag si Rubio pod murag moabot pila ka adlaw gikan karon pod, murag apil gyapon ni sa ilang mga pagplansa ani. Yes sir. Pero mao lagi wala gihapoy kana specifics nga gihatag jud hapit na siya 2 to 3 months na lang before ma-finalize wala gihapon. Pero nganong monitor nimo sir, murag ni sunog no. Monitoring nimo sir nganong dili kay kuan. Tunog sa pagkakaroon ni unsa ba gina-control sa administration unsa ba? Mao na siya kung nakuan sir no para lang sa ako personal opinion lang pud din ako base lang pud sa mga tig-comment sa ako ang mga uploads about sa Paxilica. Kaya usog man jud pug kuaning Paxilica. Kusog jud silang muhatag lang og headline about sa economic benefits nga na bitaw it nga mo generate siya og job. Pero kaning mga challenges nga existing sa laing lugar murag bungol-bungol gud sila sir. Wala gud sila mohatag og specifics ani ang sa ako lang base sa ako ang kaugalingon lang opinion kay kabalo sila nga naa jud ni siya existing jud siya nga kuan effects unya
wala pa siguro jud sila specifics nga mga regulatory safeguards or strict nga condition para ma-mitigate ni nga mga environmental concerns. Mo na siya pinaka concerning sir sa pagkakaron kay meanwhile ang mga ubang nasod sa kalibutan kay nagpa-implement na gud sila no og strict nga mga conditions and regulations, pero ang Pilipinas wala man lay mahatag nga specifics. So ang transparency limited ra gyud gyapon sa benefits. So murag mo ini usa ka makalagot sir personally kay murag gihimo nilang bulok ang mga Pilipino no nga unsay pagtuon nila wala ta kabalo sa mga maong risks nga naaning project or dalaan nga project. Mura po na nakapaitro no kay ambot sig kabisihan. Nako nakita isa sa mga magbabalaod pero nasa Makabayan katong si Congressman Renico nga ni comment regarding this. So far siya akong nabantayan nga kini ganihatag og reaksyon kalabot ni wherein lauman po nato nga makauban pohon diri sa ato apo nga programa. Sir, sige sir, sa gawas ta lamang basin ako na wala na pangutana sa imuha for parting words. Adi sir nato makat sir sa area atong pakinginabi kanimo. Salamat sir sa opportunity nga mas daghan pay makabalo about ani nga kuan nga project og initiative kay daghan jud dapat ang makabalo og concerning jud siya. Og sa huli ang usapay na ito sir sa Paxilica dili ra gyud siya simple nga pabor o kontra bata sa AI or dapat ang mas importante gyud nga question no kay kung naa ba ta mga regulations institutionally ready ba ang Pilipinas ug di gyud ta moundang og pressure sa government especially sa atong President Bongbong Marcos sa BCDA nga sila nanguna ani sa DTI nga mao ni sign nga hatagan ta og mga specifics og dapat transparent sila sa pag-update kung unsa nay progress ani nga project. Salamat sir Kevin. Sir Kit Campos, sir, daghan kayong salamat sir. Sa sunod nga higayon sir, unta na amo gapon ka makauban, labi na sa susama o inini nga mga iskutanan. Salamat sir, maayong adlaw kanimo sir. Salamat sir.